Charmaine's point of view. Nakaupo ako ngayon sa lumang kariton habang nakatingin sa mga tao na dumadaan. Kadalasan sa kanila nagmamadali. Siguro dahil papatungo sila sa kani-kanilang trabaho. Ang mga usok ng mga kotse ay tinitiis ko dahil sa pwesto na ito. Mas magkakaroon ako ng pera. Charmaine, lipat na tayo. Hindi ka pa ba nadala nung may nagbuhos sa'yo ng malamig na tubig rito? Nilingon ko si Rita, ang kasama ko sa panlilimos. Hindi katulad ko, may boss na nangongolekta sa makukuha niyang pera. Dito kasi ang marami. Dun sa pwestong gusto mo ang dadamot. Naibagsak niya na lamang ang kanyang balikat. Ewan ko sa'yo, maiwan na nga kita. Tumayo si Rita saka iniwan akong mag-isa rito sa pwesto ko. Mabuti naman, upang wala na akong kaagaw. Inangat ko ang lata ko sa mga taong dumadaan. Mamamalimos po, pangkain lang, palimos po. Ani ko sa mga taong hindi ako pinapansin. Sige na, pangkain lang. Nang makita ko ang isang sosyaling babae, napatayo ako't agad siyang tinapatan ng lata. Nagulat siya sa ginawa ko. Palimos ho ma'am, pangkain lang po. Ew! Napapikit ako nang bigla siyang nag-spray sa pagmumukha ko. Huwag kang ang paharang-harang, baho mo. Naibagsak ko na lamang ang aking balikat at pinalis ang tubig na nasa mukha ko na. Sanay na ako sa ganito dahil may kakaibang baho naman talaga ako. Pero ano ba naman ang magagawa ko? Ako ay isa sa mga napagkaitan ng normal na buhay. Yung walang pinag-aralan, walang maayos na higaan, at higit sa lahat, walang maayos na pagkain. Ito ang buhay ng isang pulube. Yung nanghihingi na lamang sa mga taong dumadaan at nagpapasalamat sa bawat perang inilalagay nila sa lata ko. Sa totoo lang, gusto ko nilang tumalon sa tulay at tapusin ang buhay na ito dahil wala naman tong silbi. Araw-araw ganito pa rin ang buhay at wala akong nakikitang pagbabago. Ngunit hindi naman ako pwedeng sumuko dahil may kapatid ako na kailangan kong alagaan. Hindi ako pwedeng mawala dahil baka kung anong mangyayari sa kanya kapag nawala na ako. Nang dumating na ang hapon, tumayo na ako sa aking pwesto't naisipan na lumipat. Kailangan ko na rin kasing umuwi para sa kapatid ko na nilalagnat ngayon. Nasa ilalim ng tulay kasi kami nakatira at kasama sana siya sa pandilimos ngunit hindi natuloy dahil may lagnat nga siya. Itong nakuha ko na pera ngayon, ibibili ko ng paracetamol. Bianca! Sandali! Ano ba? Huwag mo nga akong sundan, Karen. Ayokong makitang lalaking yan, okay? Pero kailangan mo pa rin siyang harapin. Magagalit ang mama mo. I don't care, okay? Nabangga ako ng babae ng akmang maglalakad na sana ako paalis. Kaya nadapa ako at natapon ng laman ng lata ko. Mabilis na nakatayo ang bumangga sa akin at agad akong tinulungan na makatayo. Ang isa niya namang kasama ay pinulot ang mga pera at ibinalik sa lata. Ayos ka lang ba? Hinawakan niya ako sa balikat at pinaharap sa kanya. Pasensya na ha, nagmamadali kasi ako. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Ayos lang po. Napasinghap siya nang makita ang mukha ko. Nagtataka ko naman siyang tiningnan at tinanggap ang lata mula sa kasama niyang babae. Ayos lang po. Wika ko muli. Aalis na po ako ah. Sandali! Sinilip niya ang mukha ko. Pamilyar ka. Napakurap-kurap ako. Hindi po. Wait! Binalingan niya ang kasama niyang babae. Diba Karen? Familiar siya. Tiningnan naman ako ng babae na nagngangalang Karen at saka tiningnan niya ang kanyang kaibigan. Kamukha mo, Bianca. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Exactly! Wika ng babae na ngayon ay malaki na ngiti sa akin. Kamukha ko siya. No. Alam kong iniisip mo, Bianca. Stop that. She's a pulube. No way that she would. Hey! Ani ng babae sa akin na nakangisi. Gusto mo bang magkaroon ng magandang buhay? Medyo natakot ako sa ngisi niya kaya't umatras ako na ikinadismaya niya. Pasensya na po. Kailangan ako ng kapatid ko.
Anikot mabilis na tumakbo palayo sa kanila. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin ngunit hindi ko pinansin sa takot na may gawin siyang masama. Kahit mukha silang may mga kaya sa buhay, hindi pa rin naman yun nagpapahiwatig na mabubuti silang tao. Sa pulubing katulad ko, napakadali lang akong abusuhin kasi para sa kanila, wala lang kami sa mundong ito. Bumili ako ng gamot at agad na umuwi sa ilalim ng tulay kung saan namamalagi ang kapatid ko. Sheena? Tawag ko sa kapatid kong 9 anyos. Nandito na si ate. May dalang pagkain at gamot mo. Nang walang sumagot ay agad akong lumapit sa bahay-bahayin namin na gawa lang sa karton at mga lumang sako na napulot ko lang sa basurahan. Sheena! Nataranta ako nang makita kong kapatid kong nanginginig. Agad ko siyang nilapitan at pinakiramdaman ng noo gamit ang aking palad. Diyos ko, sobrang init mo, Sheena. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi na yata tumalab yung paracetamol sa'yo ah. Anong gagawin ko? Ate, ang init po. Iyak ni Sheena at pulang-pula na rin ang kanyang mga mata na naluluha. Ang sakit din po ng ulo ko. Napasinghap ako at agad lumingon sa paligid. Tulong! Mataas ang lagnat ng kapatid ko! Tulong! Sigaw ko para marinig ng mga tao lalo na ng mga kapwang pulubi ko. Ate! Binalingan ko ang kapatid ko. Hahanap ako ng tulong ha. Dadali kita sa ospital. Natatakot na ako sa lagnat mo eh. Wala tayong pera, ate. Nanghihina niyang sabi. Hayaan mo na lang po akong mamatay. Hindi! Pagputol ko sa kanya. Gagawa ko ng paraan. Tumayo ako at sumigaw. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ang kapatid ko. Maawa kayo. Tininglan lang ako ng mga taong dumadaan at ang mga kapwa kong pulubi na nakatira dito sa ilalim ng tulay. Napailing lang sila sa akin. Tumulo ang luha sa aking mga mata dahil sa kadesperadahan ko. Lumapit pa nga ako sa isang tricycle driver na huminto nang lumabas ako sa ilalim ng tulay at nanghingi ng tulong. Humawak ako sa braso ng lalaki. Kuya, yung kapatid ko po mataas po ang lagnat. Patulong naman po kahit pasakay lang po na patungong ospital. Lintik ang pulubi kang baho mo. Sigaw ng lalaki at itinulak akong palayo sa kanya kaya't napaupo ako sa lupa. Huwag mo akong hawakan. Lagot ka sa akin. Pinagpagan niya pang damit niya bago pinaandar ang tricycle palayo sa akin. Nanlabo ang aking paningin dahil sa sunod-sunod na pagluha ko. Gabi na at mukhang walang may balak na tumulong sa amin dahil sa pulubi kami. Walang silbi sa mundong ito. Gaya ng sabi ko, kabilang lang kami sa mga taong hindi sinwerte sa buhay. Kompleto nga ang katawan pero ano bang magagawa ng isang mangmang na katulad naming mga pulubi na nagsilbing salot sa paningin ng mga taong wala ring alam. Kumuyom ang kamao ko sa lupa at kumirot ang puso ko. Kung sana hindi ganito ang buhay namin magkakapatid, baka hindi kami mahihirapan ngayon. Matutulungan kita. Asan ang kapatid mo? Napasinghap ako't nag-angat ng tingin sa nagsalita. Ito ang babaeng nakabangga sa akin kanina. Kasama niya pa rin ang kaibigan niya. Agad akong bumangon galing sa pagkakaupo sa lupa at lumapit sa kanya. Tulungan niyo po ako! Iyong kapatid ko! Tumango siya sa akin. I will bring your sister at the hospital and treat her. Pero may kapalit ang gagawin ko. Kahit anong kapalit, tulungan niyo po ako. Desperada ko nang sabit hinawakan siya sa kamay. Ayokong mawala ang kapatid ko. Hinawakan niya rin pabalik ang kamay ko. Oo naman, hindi mawawala ang kapatid mo. Dinala ang kapatid ko sa ospital sa tulong ng babae. Sinakay kami sa taxi at agad inasikaso ang kapatid ko pagdating doon. Noong una, ayaw sana nilang tanggapin siguro dahil napakarumi namin. Pero nang magpakilala ang babaeng nagngangalang Bianca, para silang nanginig at agad pinansin ang aking kapatid. Ngayon nandito ako sa labas ng kwarto, nakaupo sa upuan at nakayuko. Hindi ko alam kung anong gustong kapalit ng babae na iyon. Wala naman akong maibibigay sa kanya. Maayos lang kapatid mo. Napalingon ako sa babae na umupo rin sa tabi ko. Tipid niya akong ninitian. Kaya wag ka nang mag-alala. Ano nga palang gusto mong kapalit?
Tanong ko sa kanya. Pasensya na, isa lang akong pulubi. Wala naman ako maibibigay sa iyo eh. Hinawakan niya ang kamay ko. Kumpara sa kamay ko, napakaganda ng kamay niya. Para itong hindi pa kailanman nakahawak ng marumi. Ngayon pa lang. Hindi mo namang kailangang magbigay. Ang kailangan ko, ikaw. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Magkamukha tayo. Diretso niyang sabi sa akin. Kung aayusan ka ng maayos, sigurado ako na magkamukha tayo. At dahil sa magkamukha tayo, gusto kong magpanggap ka na ako sa pamamahay namin. Ngumiti siya sa akin. Iyon ang gusto kong kapalit. Ikaw ay magiging ako. Pinaliwanag pa ni Bianca ang detalye tungkol sa sinabi niya. At wala akong ibang naramdaman kung hindi ang kaba. Nasasakal na raw siya sa bahay nila at ikakasal na siya sa lalaking hindi niya lubos kilala. Kaya gusto niyang lumayas at maging malaya. Anya, temporaryo lang naman. At ang gagawin ko raw, gumawa ako ng paraan upang hindi na magpakasal sa kanya ang lalaki. At kung ikakasal man, gagawa ako ng hakbang na magdudulot ng paghihiwalay. Kapalit ng gagawin mo yung magandang buhay ng iyong kapatid. Don't worry. I'll make sure na hindi na siya magiging pulubi ulit. Pangako niya sa akin. Basta ikaw ay magiging ako. Hindi ko alam kung ano itong pinasukan ko. Ngayong mabuti na ang kalagayan ng kapatid ko, kailangan kong bayaran ang ginawa ng tumulong sa akin. At iyon ay ang maging siya. Sasama ka muna sa kanila, Sheena. Ani ko kay Sheena nang binisita ko siya sa kanyang kwarto. Kasama sila Bianca at ang kaibigan niyang si Karen. Mabubuti silang tao. Sila ang dahilan kung bakit maayos ka na ngayon. Tumingin si Sheena sa kanila at kita ko na natigilan siya nang tingnan niya si Bianca. Ate, kamukha mo. Oo, kamukha kong ate mo. Ani Bianca. May gagawin kasing ate mo kaya akin ka muna sasama ha. Hindi ka na magiging pulubi simula ngayon. Tumingin si Sheena sa akin upang kumpirmahin ang kanyang narinig at tumango naman ako sa kanya. Umiyak si Sheena at saka niyakap niya ako. Masakit mawalay sa aking kapatid sa unang pagkakataon ngunit kailangan tong tiisin. Kung magandang buhay naman ang kapalit. May tiwala naman ako sa babaeng yon. Marami siyang proseso na ginawa sa akin. Nagtungo kami sa isang derma upang tingnan ang balat ko. Bukod doon, nagtungo rin kami sa mga pagandahan para sa mukha. At saka ginupitan din ang buhok kong mahaba ng maiksi, kagaya ng sa kanya. At higit sa lahat, binihisan niya ako ng magandang damit. Wala kang dapat ipag-alala. Ani Bianca sa akin matapos niya akong maayusan. Hindi sila magdududa dahil magkamukha talaga tayo. Hindi kaya tayo kambal? Natawa si Karen. Hindi naman lahat ng kamukha mo kakambal mo, no? Ang laki kaya ng mundo kaya sigurado ako na marami ka pang kamukha. Bumuntong hininga si Bianca. I am counting on you, Charmaine. Ikaw lang ang pag-asa ko. Hinatid niya ako sa isang lugar at pagbaba ko. Isang malaking gate ang bumungad sa akin. Ikaw si Bianca Chanel Divina Gracia. Charmaine, tatandaan mo yan ah. Ani Bianca sa akin sabay hawak sa aking mukha. Napakaganda mo. Hindi ko akalain na nakakita ako ng ganito kagandang pulube. Inalis na niya ang kamay niya sa mukha ko at ngumiti siya. Maraming salamat, Charmaine. Take care. Isinara niya na ang pinto ng van at pumaharurot na itong paalis. Napalunok ako at humarap sa gate. Nakita ako ng 2 security guard kit agad silang lumapit sa akin. Ma'am! Hello po. Tiningnan nilang van na lumayo na. Buti nakabalik ka na, ma'am. 1 linggo kang nawawala ah. Hinahanap ka na ng mga magulang mo. Opo, pasensya na po. Nagkatinginan ng 2 security guard sa sinabi ko bago ko iginiya patungo sa loob ng gate. Kung saan bumungad sa akin ang napakalaking bahay na ngayon ko lang nakita buong buhay ko. Bianca! Pagpasok ko sa loob ng mansyon, galit na boses agad ang bumungad sa akin. Maraming mga kasambahay ang bahay na ito at agad nagsialisan dahil sa boses na iyon.
Lumapit ang isang lalaki sa akin kasama ang isang babae. Tingin ko, itong mga magulang ni Bianca. How dare you run away? Mabutit hindi natuloy si Steward sa pagpunta sa mansyon nung nakaraan. Baka nalaman niya na ang magiging asawa niya nawawala. Galit na wika ng lalaki. Berto! Ani ng babae na lumapit sa galit na lalaki. Tingin ko ay mama ito ni Bianca. Huwag kang sumigaw. Maririnig ng lahat. Pwede marinig nila. Alam mo, Wilma, pinapainit talaga yung batang yan ng ulo ko eh. Hindi sumusunod sa simpleng batas dito sa bahay na ito. Nakaramdam ako ng takot nang humakbang siyang papalapit sa akin. Hindi mo na ito gagawin sa susunod, Bianca. Ayaw mo namang ma-disappoint ang lola mo, di ba? Nagbaba ako ng tingin. Hindi na po mauulit. Good. Magtungo ka na sa kwarto mo. Nang sinabi yun ng papa ni Bianca, agad akong naglakad patungo sa kaliwang bahagi ng bahay. Ngunit natigilan nang magsalita ang papa ni Bianca. At saan ka pupunta? Nilingon ko siya. Sa kwarto po. Kumunot ang noo niya. Nagka-amnesia ka na ba't hindi mo alam kung nasa ang kwarto mo? Patungong kusina ang patutunguhan mo. Tinuro niyang mahabang hagdanan. Diyan ka dumaan. Napakurap ako. Sige po. Tutungo na sana ako roon nang magsalita naman ang mama ni Bianca. Ayos ka lang ba, anak? Nag-aalala nitong tanong. Ayos lang po ako, mama. Tutungo na po ako sa kwarto ko. Mabilis akong umakyat sa hagdan patungong ikalawang palapag para lang manlumo pagdating doon. Paano ba naman kasi? Napakaraming pinto. Hindi ko alam kung nasan ang kwarto ni Bianca. Mabuti na lang at may isang babae na may hawak na mga gamit panlinis. Kaya nagawa kong lumapit. Ma'am, tila nagulat siya sa aking paglapit. Ano pong sa inyo? Nasan po ang kwarto ni Bianca? Namilog ang mata niya. Ha? Nakagat kong ibabang labi ko at tumikhim. Nasan po ang kwarto ko? Napakurap-kurap siya at itinuro ang ikatatlong pinto dito sa ikalawang palapag. Diyan po. Kalilinis ko lang. Talaga po? Naku, hindi nyo na lang po sana yun ginawa. Marunong ako maglinis. Salamat po ah. Hindi ko na siya hinintay magsalita at dumiretso sa kwarto ni Bianca. Pagpasok ko, doon ako nakahinga ng maluwag at agad kinuha mula sa bulsa ko ang papel na bigay ni Bianca upang tawagan siya. Naghahanap ako ng telepono sa kanyang kwarto at nang makita ko yun, agad ko yung nilapitan. Paano to gagamitin? Kinuha kong telepono at kuryosong tiningnan ang mga numero. Wala sa sariling pumindot ako ron. Sinunod ko ang bigay na numero ni Bianca. Hello? Napasinghap ako. Bianca, ako ito si Charmaine. Oh, Charmaine, how was it? Napagalitan ako. Pag-amin ko. Galit po yung lalaki eh. Papa mo yata yun? Natawa siya. Don't worry about it, Charmaine. Hindi naman ikaw talaga si Bianca. Kaya wag mong dibdibin ang mga galit nila niyan. Anong gagawin ko? Baka mahalata nila na hindi ako si Bianca. Gaya nga ng sabi ko, just be yourself. Alam mo, hindi naman nila ako kilala cause they never cared about me. Basta, sundin mo lang ang sinabi ko, ha? O sige. Dinala ko ng kapatid mo sa tinutuluyan ko. I will take good care of her, Charmaine. Kaya wag kang mag-alala. Maraming salamat, ha? At ibinaba ko na ang tawag. Tiningnan ko ang buong kwarto. Sobrang laki nito at ang lamig. Buong buhay ko, kung saan lang kami natutulog ng kapatid ko. Pero ngayon, hindi ko akalain na mararanasan kong makahiga sa malambot na kama. Lumaki ang ngiti sa aking labi at mabilis na humiga sa kama. Kinabukasan, hindi ako lumabas sa kwarto dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Saka lang ako nakalabas nang may lumapit na babae sa akin na isang kasambahay para ayain akong kumain ng agahan. Sabay na po tayo. Ani ko sa kanya at naghila pa ako ng upuan. Napakurap-kurap siya. Ma'am, hindi po kasi pwede.
Ha? Bakit naman? Umupo na ako. Ang sarap po ng pagkain. Kayo po ang nagluto? Hindi sila sumagot kaya't nagdasal na lamang ako at saka nagsimula ng kumain. Pero naiilang kasi ako na tumitingin sila sa akin habang kumakain. Parang naaalala kong sarili ko sa kanila nang ako isa pang pulube. Sabay po tayo, sabi ko sa kanila. Ang pangit namang kumain ng mag-isa tapos ang dami po nito. Nagkatinginan sila. Ayos lang po kami, ma'am. Kain ka lang po. Naku, masamang tanggihan ng grasya. Hindi ko alam na nakikihalubilo ka na pala ngayon sa mga kasambahay, anak. Dumating ang mama ni Bianca, si Mama Wilma. Parang kailan lang sinisigaw-sigawan mo ang mga kasambahay rito. Naibug ako ang kinakain ko sa narinig. Kita ko ang pagniwi ni Mama Wilma sa aking nagawa. Agad namang lumapit ang isang kasambahay para bigyan ako ng tissue. Napakadugyot mo naman ngayon, Bianca. It's not like you, huh? Anya. Well, I don't mind. As long as you're already here. Papunta na si Stewart at ang pamilya niya para pag-usapan ng tungkol sa nalalapit niyong kasal. And don't you dare do something regretful. Alalahanin mo na lang na para ito sa kumpanya natin. Don't make us disappoint, especially your lola. Matapos kong kumain ay hinatid na ako ng mga kasambahay sa kwarto ko para paghandain ako. Ngayon, batid ko na kung bakit ayaw ni Bianca dito sa bahay niya. Kasi bawat kilos niya binabantayan ng mga ito rito. Halos hindi ka na makakilos sa kung anong gusto mo dahil bantay sarado ka. Pati kasambahay dito, ganun din. Kaya ngayon, gusto nila silang magligo sa akin. Hindi nyo na kailangan gawin yun. Ani ko sabay yakap sa sarili ko. Kaya ko namang maligo ah. Ma'am, utos po ni Ma'am Wilma. Hindi na ako bata para paliguan ako. Malakas kong pagkasabi kaya nakita kong takot sa kanilang mga mata. At saka, ayoko nga makita niyong petsay ko na malagubat. Sige na, umalis na kayo. Magagalit na talaga ako ha. Nang hindi sila natinag, lumabas ako sa kwarto ko kaya't sinundan nila ako. Ma'am, sandali lang ho. Huwag niyo na nga akong sundan. Please lang. Binilisan kong pagbaba ko sa hagdan. Napaka-weirdo nila. Sino bang gusto na magpapaligo lalo na kung malaki ka na? Kompleto naman ang kamay ko. Kaya kong maligo nang hindi tinutulungan. Ganito ba talagang mayayaman? Hindi marunong maligong mag-isa? Nang di pa rin nila ako nilulubayan, tumakbo na ako palabas ng bahay at nagtungo sa isang hardin para doon magtago. Hindi ako papayag na may makakita sa katawan ko. Ma'am! Ma'am! Nasaan ka na, ma'am? Tinakpan kong bibig ko at halos pigilan ng sariling huminga. Nang wala na akong marinig na boses ng mga kasambahay ay nakahinga ako ng maluwag at napaupo sa damuhan. Grabe! Ang weirdo ng mga tao rito. Hindi naman ako bata para paliguan pa. Napailing na lamang ako at sumilip galing sa pagkakatago sa halaman. At nang makitang walang tao, tumayo na ako at tatakbo na sana nang nabangga ako sa isang matigas na bagay. Aray! Sinapo ko ang aking noot nag-angat sa nabangga ko. Umawang ang labi ko nang makita ko na hindi ito isang bagay kung hindi isang katawan. Napalunok ako't agad nag-angat ng tingin. Namilog ang mata ko nang makita na isang lalaki ito. Gwapong lalaki. Sorry po, hindi ko natingnan ang dinadaanan ko. Anikot akmang lalagpasan na sana siya nang magsalita siya. Lalagpasan mo nilang ba ako na parang wala kang kasalanan sa akin? Napatingin ako sa kanya. Ha? Humarap siya sa akin kaya't napakurap-kurap ako. At saka muling nanghingi ng sorry sa ginawang pagbangga ko sa kanya. Sorry sa pagbangga ko sa'yo. Hindi ko po yan sinasadya. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Natigilan ako. Ha? Umangat ang sulok ng labi niya. Huwag ka nang magpanggap pa, Miss Bianca. Noong nagkita tayo sa bar, harap-harapan mong sinabi sa akin na ayaw mo akong pakasalan. Tinulak mo pa nga ako eh. And mas worst, pinatid mong itlog ko. Hindi mo ba alam na hindi ako nakatulog nun? Abat, malay ko ba? Hindi naman ako sa Bianca. At ito ba ang lalaking pakakasalan ni Miss Bianca? Mukhang dumating na.
Tumikim ako. Sorry na. Sorry na sa nagawa ko. Ayoko kasing magpakasal sa'yo kaya nagawa ko yun. Sana umatras ka na para hindi na yun maulit pa. Kumunot ang noo niya. You think mangyayari yun? Confident na tumango ako. Oo naman. Sisiguraduhin ko na ikaw ang aatras. Alam mo kasi, nasa huli ang pagsisisi. Alam mo ba? Hindi ako araw-araw naliligo. Kaya nga tinataguan ko mga tao rito eh. Hindi rin ako nagtutoothbrush kaya kapag nagmumol tayo, baka mawalan ka ng malay. Hindi rin ako nag-shave. May gubat sa katawan ko, no? May mabahong putok rin ako kaya hindi talaga ako ideal na asawa sa'yo. Hindi rin ako marunong magluto. Overall, hindi ako wife material. Kaya sana umatras ka na para hindi ka magdusa sa kamay ko. Halos mawalan ako ng hininga sa bilis ng pagkakasabi ko. Ito naman kasi ang gusto ni Bianca, yung hindi matuloy ang kasal nila ng lalaking ito. Ngunit tinawanan lang ako ng lalaki sa sinabi ko at sumilay pa ang ngiti sa labi. Bakit ka natatawa? Totoo ang sinasabi ko kaya umatras ka na. Kinuha niya ang isang kamay ko. You think, gagana sa akin ang paninira mo sa sarili mo? Mas lalo mo lang akong tinutulak papalapit sa'yo. Mas lalo lang akong ginaganahang pakasalan ka, Miss Bianca. At namilog ang mata ko nang halikan niya ang likod ng kamay ko. Oh my gosh! Nandito ka lang pala, Bianca. Agad kong hinablot ang kamay ko mula sa lalakit na palunok. Naramdaman ko kasi ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Lumapit si Mama Wilma sa akin at hinawakan ako sa balikat. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na maligo ka na? Nakakahiya nandito na si Steward. Umabante siya upang makausap ang lalaki. Pagpasensyahan mo ng aking anak, Steward. It's fine. Tinignan ako ng lalaki. I don't mind marrying her anyway. Hindi mo nga ako pwedeng pakasalan. Bianca! Nilakihan ako ng mata ni Mama Wilma. It's fine, Aunt Wilma. Kahit ano pang sabihin niya, pakakasalan ko pa rin siya. At makahulugan siyang ngumiti sa akin. Nasa harapan ng pamilya ni Bianca at pamilya ng lalaking pakakasalan na si Steward. Ngiti-ngiti ang lalaki sa akin habang ako'y hindi alam ang gagawin. Ayaw kasi ni Bianca na maikasal. Kahit ako ayoko rin dahil delikado itong ginagawa ko. Lalo na't hindi naman ako si Bianca. Pero mukhang wala na ako magagawa dahil nagpaplano na sila. Simula ngayon, dito na muna mananatili si Steward upang mas makilala niyong isa't isa. Ani Mama Wilma habang nasa gilid niya si Steward. Galing man kayo sa arranged marriage, pero alam ko na mahuhulog din kayo sa isa't isa eventually. Kaya ikaw, Bianca, umayos ka. Uuwi ang lola mo sa araw ng kasal mo. Don't disappoint her. Ngumiti ng nakakaloko si Steward at lumapit sa akin. I'm looking forward meeting you, Miss Bianca. Nag-iwas ako ng tingin dahil naramdaman ko naman ang pag-iba ng puso ko. Hindi kasi ito pamilyar sa akin kaya parang nanibaguhan ako. Sinubukan kong i-contact si Bianca sa binigay niyang numero ngunit hindi siya makontak. Kaya't nag-alala na ako. Hindi ko kasi alam kung anong susunod kong hakbang. Kaya gusto ko sana siyang kausapin lalo na't dito natitira ang lalaking yun na desidido siyang pakasalan. Miss Bianca, agad kong ibinaba ang telepono at gulat na bumaling sa nagsalita. Namilog ang mata ko nang makitang pumasok sa kwarto ko si Steward. Isang linggo na siyang naririto at sa totoo lang, natatakot ako sa kanya dahil seryoso siya na magpakasal. Are you okay? Bumaba ang tingin niya sa telepono. May tinatago ka ba? Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Hindi ka lumalabas sa kwarto mo, Miss Bianca. Seryoso niyang wika. Simula nang nandito ako, hindi ka na lumalabas. Masyado ka bang manhead para hindi alam ang ibig sabihin nun? Alam ko. Ayaw mong magpakasal sa akin. Wika niya. Kaya ayaw mo akong makasalamuha. Pero ako, gusto kitang pakasalan. Kaya nanghingi ako ng permiso kay Aunt Wilma. Anong permiso? Na dito na ako matutulog sa kwarto mo simula ngayon, bago mangyari ang ating kasal. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Hindi pwede. Isa lang ang kama. At saka isa pa, malikot ako. Ayoko na may katabi. I don't mind.
Kahit isa lang ang kama. Malaki naman to kaya ayos lang. Naglakad siya patungo sa kama at umupo roon. Tiningnan niya ako pagkatapos. Kaya ayos lang. Hindi mo na ako maiiwasan, Miss Bianca. Tanggapin mo na lang na ikakasal na tayong dalawa. Hindi na ako mapakali sa bahay na ito. Bukod kasi sa natatakot ako na baka malaman kung sino talaga ako. Baka kung ano pang gawin ng lalaking to sa akin. Mukhang manyak pa naman ang pakakasalan ni Bianca. Kahit gwapo ito at mayaman. Naiintindihan ko na si Bianca kung bakit ayaw niya sa lalaking to. Para sa akin kasi, medyo nakakainis siya kasi sinisiksik niya talagang sarili niya sa akin. Kahit hindi ko siya pinapansin, naghahanap talaga siya ng paraan para lang mapansin siya. Bukod doon, palaging umiiba itong puso ko. Ang weird sa pakiramdam kasi bumibilis ang tibok ng puso ko. Para akong hinahabol sa sobrang bilis. Kaya mas lalong gusto ko siyang iwasan. Sa unang gabi naming magkasama sa iisang kwarto at iisang kama, sinadya ko talaga na maging malikot para lang mainis siya at umalis. Ito lang magagawa ko para kay Bianca na tinutulungan ng kapatid ko. At para rin sa puso kong hindi kumakalma. Gusto kong kumalma ito kaya't gusto ko siyang lumayo sa akin. Masama ang tingin ko sa likod ni Stewart. Natutulog na siya ngayon. At kahit malayo kami sa isa't isa dahil malawak naman ang kama, hindi ako makatulog dahil sa presensya niya. Huminga ako ng malalim at saka hinanda ang aking sarili. Umikot ako sa kama habang nakahiga hanggang sa natadyakan ko ang kanyang puwet at nahulog siya sa kama. Ouch! Narinig kong daing ni Stewart kaya't nagpanggap akong tulog at humilik pa para maging makatotohanan. What the heck? Ang sakit nun ah! Narinig kong sabi niya at naramdaman ko ang pagtayo niya. Alam kong hindi ka tulog. Naimulat ko ang aking mata nang lumubog ang kama at napasinghap ako nang makitang dinaganan niya ako. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga sa harapan ko. Sinubukan ko siyang itulak ngunit inipit niyang dalawang kamay ko sa unan sa ibabaw ng ulo ko. Inilapit niyang mukha niya sa akin kaya't halos atakihin ako sa puso. Sinadya mo yun ano? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Malikot ako. Sabi ko sa kanya. Ayaw mo kasi maniwala eh. Masakit yun ha. Seryosong wika niya. You deserve a punishment. Ha? At naistatwa na lamang ako nang idinampi niya ang kanyang labi sa aking labi at pumikit. Doon natigil ang aking mundo dahil sa kanyang ginawa. Steward's point of view. Sobrang laki ng ngiti sa aking labi habang sabay kaming kumakain ng aking future wife sa hapag. Habang ako ay halos mapunit na ang labi sa laki ng ngisi. Si Bianca naman ay parang binagsakan ng planeta sa sobrang bigat na ipinapakita niya sa akin. Alam ko naman na ayaw niyang magpakasal sa akin. Ngunit dahil ngayon lang ako binigyan ng pagkakataon ng aking mga magulang, siya agad ang pinili ko na pakasalan. Bata pa lamang kami, gusto ko na si Bianca. Sa katunayan, hindi sana akong ipakakasal sa kanya ngunit inungusan ko talagang pinsan ko para lang maging favorite ako ng lola ko at ipare sa kanya. Hindi naman ako nabigo dahil nangyari na at ikakasal na kami. Ang tanging gagawin ko na lang ay paamuhin at gustuhin din ako ni Bianca. Alam ko na kasing tigas ng bato ang puso niya. Himala nga na pinapansin niya na ako ngayon. Kasi sa totoo lang, halos pumuti na ang mga mata ko kaka-effort magpapansin sa kanya. Kahit nga nung halos basagin niyang itlog ko nung nakita ko siya sa isang bar, masaya pa ako nun. Ganun ko siya kagusto. Si Bianca Chanel Divina Gracia. Pangarap ko siya at papangarapin ko pa rin siya hanggang ngayon. Mukhang magandang tulog mo ay Steward ah. Ani Aunt Wilma sa hapagkainan. Blooming ka ngayon, samantalang ang anak ko parang natalo sa sugal. Maraming salamat po Aunt Wilma. Nakatulog po ako ng maayos sa kwarto ni Bianca. Walang anuman iho, ano ka ba naman? Ikakasal na kayo kaya walang problema. Sana hindi ka binigyan ng problema nito ha? My daughter is a problem sometimes. It's fine Aunt Wilma, hindi naman siya problema sa akin. Sinulyapan ko si Bianca at ganun pa rin ang pagmumukha niya. Well, it's good to hear. By the way, aalis pala kayo ngayon. Susukatan kayo. Bianca, sumama ka kay Steward ha? Okay po.
Huwag mo munang pairalin yang kamalditahan mo. Mabuti nga at may willing pang maging asawa mo kaya maging mabuti ka rin. Matapos namin kumain, bumiyahe kami ni Bianca patungo kay Luisa Del Real, isang designer, ang siyang susukat sa aming isusuot sa aming kasal. Habang nasa kotse kami, tahimik lang si Bianca sa passenger seat. Sa isip ko tuloy, baka dahil ito sa kiss na ginawa ko sa kanya kagabi. Hindi na kasi siya nagsasalita pagkatapos nun, kaya medyo nag-alala ako. Sa pagkakaalam ko kasi, marami ng experience sa lalaki si Bianca, kaya baka hindi niya nagustuhan yung halik ko. Hindi mo ba nagustuhan ang halik ko kagabi? Humigpit ang hawak ko sa manibela. Ang tahimik mo kasi. First kiss ko yon. Biglaan ang paghinto ko sa kotse dahil sa sinabi niya, kaya't muntik nang tumama sa dashboard ang noo niya. Gulat ko siyang binalingan. Ano? First kiss mo yon? Bumaling siya sa akin at nahihiyang tumango. Oo. Hindi makapaniwala ako siyang tinignan. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Bakit? Napasandal ako sa upuan ko at napangiti. Ako palang first kiss niya. Akala ko'y totoo yung mga naririnig ko tungkol kay Bianca na playgirl, pero mukhang hindi naman. Hindi ka ba magsosorry sa akin? Napatingin ako sa kanya. Saan? Hinalikan mo ako ng walang permiso. Bawal yun. Pumungay ang aking mga mata sa sinabi niya. I'm sorry for not asking pero hindi ako magsosorry sa halik na nagustuhan ko. Masaya ako na first kiss mo ko, Bianca. Tinuloy ko ng biyahe patungo sa butik ni Luisa Del Real. Doon, pinapili si Bianca ng mga magagandang design ng wedding gown. Ang ganda po nitong lahat. Hindi ako makapili. Sana nandito si Bianca nang makapili siya ng maayos. Nagpanting ang tenga ko sa narinig. Bianca? Di ba ikaw yun? Oo naman. Ako yun. Napalunok siya't agad inilipat sa ibang pahina ng magazine. Kinakausap ko lang ang sarili ko. Pumili ka na ng gusto mo. May pupuntahan pa tayo pagkatapos nito. Napatingin siya sa akin. Saan? Basta, pumili ka na. Tumango lang siya at saka sinabi na sa designer ang gusto niyang design ng wedding gown niya. Shermane's point of view. Iginala ako ni Steward matapos namin magsukat at pumili ng gown para sa nalalapit na naming kasal. Nakahawak siya sa kamay ko kahit ang puso ko'y hindi na rin mapakali. Gusto ko nang kausapin si Bianca dahil mukhang hindi ko na kaya itong ginagawa ko. Nalilito na kasi ako eh. Parang tutol ang puso ko sa gagawin ng utak ko. Nasaan tayo? Tanong ko sa kanya. Ngayon pa lang ako nakapunta rito ah. Nakasakay ka na ba ng mga rides? Hindi pa. Sa katunayan, ngayon pa lang ako nakapasok rito. Talaga? Oo. Ngumuso ako upang pigilan ang sarili kong ngumiti. Pangarap naming puntahan to ng aking kapatid eh. May kapatid ka? Natauhan ako sa tanong ni Steward. Wala naman. Hinawakan kong kamay niya para madistract siya. Sakay tayo. Gusto kong sumakay doon, Steward. Alright, let's go. Tuluyan na ngang nawala sa isip ko ang pagpapanggap bilang si Bianca. Dahil ito ang hindi ko naranasan bilang si Shermaine na isang pulube. Ang makasakay sa mga rides na ganito. Pangarap naming makasakay ni Sheena sa ganito kaya kapag tapos na itong pinagagawa ni Bianca sa akin, ay igagala ko siya rito at sasakay na kami. Sa ngayon, si Steward munang kasama ko na siyang hindi nagdalawang isip na ibigay sa akin ang kasiyahang once in a lifetime lang sa akin. Sumakay kami sa carousel, roller coaster, at Ferris wheel. Matapos namin dun ay nagtungo kami sa isang photo booth para magpa-picture. Hindi ako marunong sa picture, Steward. Pag-amin ko sa kanya, hindi ko yun naranasan eh. Huwag kang magsinungaling sa akin. Tinuro niya ang camera sa harapan namin at sinuot sa akin ang isang corona na hairband. Smile ka. Sinunod ko naman ang sinabi niya at ang ending, namangha ako sa litrato naming dalawa. Lalo na nang bigyan na kami ng pisikal na kopya nito. Hindi ko akalain na masaya palang maging Bianca. Akin na to? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Steward. Ang gandang litrato para ibigay mo sa akin. Inangat niya ang kopya niya.
Meron din naman ako. Keep it as a remembrance, Bianca. Ikakasal na tayo kaya enjoyin muna natin ang pagiging dalagat binata natin. Oo, susundin ko ang sinabi mo. Ngumiti ako sa kanya kaya't natulala na lamang siya. Ayos ka lang ba? Ngayon mo lang kasi akong initian ng ganyan kaganda, Bianca. Masaya ka ba? Oo, salamat sa iyo ah. Naranasan ko sa unang pagkakataon ng mga rides. Kita ko ang kalituhan sa kanyang mga mata pero isinantabi niya na lamang ito. Siguro dahil masaya rin siya. Ang dami mo palang first time na akong nagbigay. Masaya ako, Bianca. Kasi sa akin mo halos pinaranas ang first time mo. Paglabas namin sa amusement park, tutungo na sana kami sa parking lot dahil naroroon ang kotse ni Steward nang may humarang sa aming dalawa. Mamamalimos lang po. Namilog ang mata ko nang makilala kong babae. Si Rita ito, ang kasamahan ko sa panlilimos. Nang balingan ako ni Rita, kitang-kita kong pag-awang ng labi niya. Hoy! Charmaine! Napakurap-kurap siya't pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Grabe! Kaya ka pala nawala, naging mayamang ka na. Namutla ako. Boyfriend ka ba ni Charmaine? Tanong ni Rita kay Steward. Ang bait mo pala, hindi ka mapili. Akalain mo pumatol ka sa isang pulubi. And who are you? Malamig na tanong ni Steward. Who's Charmaine? Eh di yung kasama mo, Charmaine ang pangalan niyan. Napatangin si Steward sa akin na nalilito. Tiningnan ko si Rita. Hindi ako si Charmaine. Bianca ang pangalan ko. Husus! Wag ako, Charmaine. Tumawa si Rita. Kilala kaya kita? Ikaw yan. Hinawakan niya ang kamay ko. Ano na? Napagod ka ng kakalimos kaya't pumatol ka na lang sa mayaman? Nanloko ka? Hindi ako si Charmaine. Wika ako sa kanya. Nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. Pwede bang wag mo siyang hawakan? Malamig na tanong ni Steward kay Rita. At hinila niya na akong palayo. Kumuha ng pera si Steward sa kanyang pitaka. Isa itong 1,000 peso bill. At iniligay niya ito sa kamay ni Rita. Take that money and leave my fiancé alone. Let's go, Bianca. Natahimik ako nang nasa kotse na kami. Bumabagabag kasi sa isip ko si Rita. Nakilala niya kasi ako agad. Baka kasi kahit magkamukha kami ni Bianca, meron at meron pa ring pagkakaiba sa aming dalawa. Masaya naman ang naging gala namin ni Steward bago kami umuwi. Kumain muna kami sa isang mamahaling restaurant. Mabuti't hindi niya pinag-usapan ang tungkol sa nangyari kanina sa amusement park. Ngayon lang muli ako nangamba para sa sarili ko. Lalo na ngayon na malapit na kaming ikasal. Parang gusto ko nang itigil to at ibalik ang tunay na Bianca sa lugar ko. Habang tumatagal kasi, parang nawawala na ng saysay ang pagpapanggap na ito. Lalo na't lumalabas ang totoong nararamdaman ko. Ang pagiging Charmaine ko ay lumalabas sa tuwing pinapakita ni Steward ang kanyang kabutihan sa akin. Nagpa-check up ako sa family doctor ng pamilya ni Bianca dahil palagi talagang bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa takot na baka may sakit ako, nagpa-check up ako. Ngunit iba ang sinabi ng doktor sa akin. Wala namang problema ang puso mo, Miss Bianca. Ani ng doktor. Napasinghap ako. Po, bakit po palaging bumibilis ang tibok ng puso ko? Nakakabahala naman po kasi. Tumikhim siya. Palagi ba o baka naman mangyayari lang sa isang tao? Natigilan ako. Sa iisang tao lang ba? Nangihina akong tumango. Opo, sa iisang tao lang. Kay Steward. Ngumiti siya sa akin. Normal lang yan, Miss Bianca. Ikaw ay may pagtingin sa kanya. Ikaw ay na-inlove na sa kanya. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi. Sakto namang dumating na sa sala si Steward kaya't kinabahan ako. Dr. Fernandez, you're here. Ani Steward at lumapit. May nangyari ba sa iyo, Bianca? Nagpa-check up ka sa doktor? Wala. Agad kong wika. Wala naman daw problema sa akin.
Tumayo na ako at nakipagkamayan sa doktor. Maraming salamat po, Dok. Walang anuman. Nang umalis na ang doktor ay hinawakan ako ni Steward sa balikat at nag-aalala niya akong tiningnan. Tell me, may masakit ba sa'yo? Napatingin ako sa kanya at napalunok. Wala naman. Nagpa-check up lang ako. Saan? Sa puso ko. Bumibilis kasi palagi ang tibok nito. Lalo na kapag nasa malapit ka kaya nag-alala ako na baka may problema sa akin. Umawang ang labi niya sa sinabi ko ngunit kalaunan ay napalitan to ng ngiti sa labi. At anong sabi ng doktor? May sakit ka daw ba? Umiling ako. Wala daw. Ang sabi niya, may pagtingin daw ako sa iyo. Sabi niya, in love daw ako sa iyo. Totoo ba yun? Sumeryoso ang kanyang mukha at mas lumapit sa akin. Ano sa tingin mo? Ikaw lang ang makakasagot sa tanong mo, Bianca. Hindi ko alam eh. Alam ko kung ano yan, Bianca. Dahil ganun din ang nararamdaman ko sa'yo. I am in love with you. Napasinghap ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Kasi itong nararamdaman ko sa sarili ko, hindi nararamdaman ni Bianca kaya't hindi ko kailanman mapeke. Pero kay Steward, nararamdaman niya yun para kay Bianca, hindi para sa akin. Hindi kay Charmaine na kailanman ay hindi niya nakilala. Steward's point of view. Masaya ako na malamang may nararamdaman si Bianca sa akin. Yun ay isa sa mga hindi ko inaasahan sa kanya. Ang umibig siya pabalik sa akin. Matagal ko na itong pinapangarap at sa loob lamang ng isang buwan ng pagtira ko rito sa mansyon nila, tagumpay kong nakuha ang loob niya. Ngayong nandito ako sa Teresa ng bahay, kausap ko ngayon si Sandro, ang kaibigan ko na nangangamusta sa akin. Sigurado ka na bang pakakasalan mo si Bianca, Steward? Kumunot ang noo ko. Ano bang ibig mong sabihin? Nakita ko si Bianca sa bar kagabi. May kahalik ang isang lalaki. Nandito lang sa bahay si Bianca kagabi, Sandro. Ha? Nakita ko talaga kagabi. May video pa nga ako Isisend ko sa'yo ha. O sige. Ibinaba ko ang tawag at umigting ang aking panga. Hinintay ko ang message ni Sandro at nakita ko na nag-send siya ng video. Tiningnan ko ito at nanlaki ang mata ko nang makitang si Bianca nga ito. May kahalikan tong lalaki sa isang bar. Walang duda, si Bianca nga ito. What? Lumabas si Bianca kagabi? Iisa lang ang kwarto namin ngunit mas nauna akong natulog sa kanya. At mas nauna rin siyang magising kahit may posibilidad na lumabas siya kagabi. Bumilis ang tibok ng puso ko sa galit. Oo, galit. At hindi ko matanggap itong nakikita ko. Kaya nang hindi nag-iisip, dumiretso ako sa kwarto naming dalawa. Ngunit hindi ko nabuksan ang pinto dahil narinig ko ang pagsasalita niya sa loob. Anong gagawin ko, Bianca? Mukhang imposible nang mapigilan kong kasal mo. Natigilan ako sa narinig. Ha? Ako ang magpapakasal sa kanya? Pero hindi pwede yun, Bianca. Hindi naman ako ikaw At saka, namimiss ko ng buhay ko. Yung kapatid ko. Pasensya na pero hindi ko na kaya to. Nakokonsensya na ako. Gusto ko pa naman niya. Unti-unting kumuyom ang kamao ko sa narinig. Oo, alam ko na malaki ang tulong mo sa akin pero hindi ito pang habang buhay. Ano na lang ang mangyayari kapag nalaman nila na ang Biancang andito ay hindi totoo? Kung hindi isang pulubi na napulot mo lang sa daan. Pasensya na, Bianca, ngunit sapat na sigurong isang buwan at kalahati para sa pagpapanggap na ito. Ayoko na po. Nang tumahimik na siya, agad kong pinihit ang pinto at binuksan to na nagpagulat sa kanya. Nakita kong agad na pagbaba niya sa telepono at humarap sa akin. Steward! Gising ka na pala. Ani ko sa kanya. Umalis ka ba kagabi? Hindi. Sagot niya. Nauna ka lang natulog sa akin. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Magkamukha talaga sila kung totoong narinig ko. Na hindi siya si Bianca. Na isa lang siyang kamukha nito. Pero mas posible pang magkakambal sila kesa magkamukha lang. Hindi ko alam. Kailangan kong kumpirmahin itong narinig ko. Bakit? Umiling ako't ngumiti sa kanya.
Wala naman. Akala ko lumabas ka kagabi eh. At saan naman ako pupunta? Ngumiti rin siyang pabalik. Kumain ka na ba ng agahan? Tutungo ako sa kusina. Baka gusto mong magpadala ng pagkain. Yeah, if that makes you happy. Tumango siya't agad lumabas ng kwarto. Kaya habang wala siya rito, lumapit ako sa telepono. Tiningnan ko ito ng mabutit, napansin kong isang papel na nakaipit sa ilalim ng telepono. Kinuha ko ito at nakita ko na numero ito. Umigting ang pangako saka kinuha ko ang telepono. Itinapat ko ito sa kaliwang tenga ko at tinipa ang numero na iyon. Ilang saglit lang at sumagot ito. Hello, Charmaine! Anito sa kabilang linya. Okay na nga, di ba? Babalik na ako dyan. Magpapalit na tayo. Kakainis? Hindi ko man lang naranasan ang freedom ko. Huwag kang mag-alala sa kapatid mo. I'll make sure na hindi na kayo babalik sa pagiging pulube. For now, magtiis ka na muna dyan for a week. Hindi pwedeng mangyari ang kasal kaya't magpapalit na tayo. Magkita tayo tonight sa park, alright? I have to go. May gagawin pa kami ng boyfriend ko. Bye! Naibaba akong telepono matapos niyang ibinaba ang tawag. Napasapo na lang ako sa aking noo at nagtangis ang aking bagang. All this time, hindi pala si Bianca ang nakasama ko. Kung hindi isang peking nilagay niya rito para lang hindi niya ako makasalamuha. Upang makaranas siya ng kalayaan. Bakit ba ako hindi nagtataka? Kasi ang akala ko nagbago na si Bianca. Ngunit hindi pala. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang impostora na may dalang tray ng pagkain. Ito na ang breakfast mo. Masayang wika niya at inilapag ito sa side table. Kumain ka na. Lumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa braso. Nagulat siya sa ginawa ko. Bakit? Totoo bang nararamdaman mo sa akin? Tanong ko sa kanya habang ang aking tingin ay nasa kanyang mga mata. Para sa akin ba yung puso mo? Steward! I don't mind kung nag-iba ka man. I just love who you are right now. Kita ko na nalito siya sa sinabi ko. Ha? Mag-date tayo mamaya. Seryoso kong sabi. Aalis tayo. Magdi-date tayo. Walang nagawang impostora kung hindi ang sumang-ayon sa gusto kong mangyari. Gusto kong makita mismo si Bianca. Ang totoong Bianca. Saan tayo magde-date at biglaan naman yata? Anya, sabay nguso. Wala kaya ito sa plano mo? Sa park. Seryoso kong sabi. Gusto kong magpahangin dun eh. Gusto ko ng payapang date. Payag ka ba? Nagtagal ang tingin niya sa akin at maya-maya ay ngumiti siya. Oo, payag ako, Steward. Charmaine's point of view. Excited na ako sa date namin ni Steward. Pangalawang date na namin to at gusto kong sulitin na. Nag-ausap na kami ni Bianca at pabalik na siya sa bahay niya rito upang ayusin ang gusto niyang mangyari. Hindi na kasi ako pwedeng manatili rito ng matagal dahil nababahala na ako sa feelings ko. At upang hindi rin ako malalagot, kailangan na naming bumalik sa dati naming mga buhay. May boyfriend si Bianca. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niya nang bumalik. Ayaw niyang maikasal kay Steward dahil hindi niya ito gusto. Ngunit hindi niya rin matanggihan ang lola niya dahil bibigyan pa siya nito ng mana. Kung ako siguro si Bianca, hindi imposibleng magustuhan ko si Steward. Siya ang unang lalaki na nagparamdam nito sa akin at nakokonsensya ako na niloloko namin siya. Magkahawak kamay kami ni Steward ngayong narito na kami sa park. Nahalata ko ang mahigpit na pagkakahawak niya, kaya't napatingin ako sa kanya. Seryoso ang kanyang mukha habang naglalakad. Parang may malalim siyang iniisip. Steward, ayos ka lang ba? Hindi niya ako sinagot at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Kaya tiningnan ko rin ang tinitingnan niya. At nakita ko na papatungo kami sa isang babae na kahalikan ng isang lalaki sa may bench. Nung una hindi ko pa ito nakilala ngunit nang makita kong mukha, namutla ako at nabitawan ng kamay ni Steward. Si Bianca. Napasinghap ako at naramdaman ko ang pagpintig ng puso ko. Oh, Charmaine! Ani Bianca nang makita ko at tinulak palayo sa kanyang lalaking kahalikan niya at tumayo. Nandito ka na pala eh. Halos maiyak na ako dahil nandito si Steward. Bianca, ani ko't sinulyapan si Steward na ang tingin na ina kay Bianca.
Ang totoong Bianca. Bakit? Kumunot ang noo niya at binalingan niya ang tiningnan ko. Nakita kong pagbilog ng mata niya nang makita niya si Steward. Hindi siya makapaniwalang tiningnan ako. How dare you? Dinala mo siya rito? Ha? React ko. Hindi ko siya dinala. Hindi ko rin alam na... Traidor ka! Galit niyang wika sa akin. Di ba sinabi ko sa'yo na magkikita tayo ngayon na tayo lang? Ha? Hindi ka nagsabi na... Ako ang tumawag sa'yo, Bianca. Ani Steward. Ako ang nagdala sa kanya rito para makita ka. Ha? Humalukip-kip siya. You think sa pagkikita na to pakakasalan na kita? Your lola will be very disappointed kapag nalaman nila na ipinaris mo sa akin ay isang pulubi. Ani Steward na nagpakirot sa aking puso. Ayaw mo naman sigurong mawala ng mana, right? Natahimik si Bianca. Hindi ko gusto na nagawa mo akong paglaruan. But business is business. I'll set aside my feelings for you. Kailangang mangyari ang kasal sa ayot sa gusto mo. Binalingan ako ni Steward na ngayon ay parang estranghero na ang tingin sa akin. Para ba siyang nandidire? At ikaw? I don't want to see you again. Hindi ko ito sasabihin pa sa pamilya ko at pamilya ni Bianca. Basta umalis ka lang. At huwag ka na magpapakita pa. Hindi ko akalain na nagawa mo akong lokohin. Isa ka palang pulubi. Tumulo ang luha ko sa sinabi niya. Tagusto hanggang sa puso ko. Normal na sa akin na masabihan ng pulubi kasi iyon naman talaga ako. Ngunit kung iyon ay galing kay Steward, parang ang sakit pakinggan. Parang pinapamukha sa akin na hindi ko talaga siya pwedeng pangarapin. Yumuko ako. Sorry po. Hindi ko ibig na lukuhin ka pero... Shut up! I don't want to hear your words again. Pagputol niya sa akin, saka tiningnan si Bianca. Make sure na ikaw na mismong bumalik sa mansyon ha. Don't test me, Bianca. Palalagpasin ko ang pangyayaring to. I'll pretend it didn't happen as long as you'll behave. Hindi na ako tiningnan ni Steward saka tumalikod na siyang paalis. Nanlabo ang paningin ko dahil sa luhang tumulo. Hindi ko akalain na sa isang iglap, mabubuking ako. Sobrang excited pa naman ako sa date namin pero dito niya pala ako tatapusin. Nakakainis! Narinig kong sambit ni Bianca at saka lumapit siya sa akin. Tapos ng usapan nating dalawa. Tatanga-tanga ka, kaya niya siguro nalaman. Kumuha siya ng pera sa pitaka niya at ibinigay niya yun sa akin. Kunin mo na nga yung kapatid mo sa apartment na tinutuluyan ko. Umalis na kayo! At saka padabog siyang umalis para habulin si Steward. Sumunod naman ang boyfriend niya sa kanya at iniwan ako ritong lumuluha. Ate! Tumakbo si Sheena patungo sa akin at niyakap ako. Sa likod naman niya ay si Karen, kaibigan ni Bianca na nagtataka sa pagdating ko. Asan si Bianca? Tanong niya. Bakit nandito ka? Ate, na-miss na po kita. Nagbaba ako ng tingin sa kapatid ko. Miss na rin kita, Sheena. Hoy, sagutin mo nga ako. Asan si Bianca? Hinarap ko si Karen. Bumalik na siya sa kanila. Ano? Pasensya na. Hindi ko nagawa ang gustong ipagawa ni Bianca sa akin. Ani ko. Napasapo sa noo si Karen at agad kinontak ang kaibigan na hindi sumasagot. Samantalang ako naman, pumasok na sa loob upang kunin ang mga gamit ni Sheena. Ate, bakit mo po kinukuha ang bag ko? Aalis na tayo rito, Sheena. Ani ko, pupunta na tayo sa malayong lugar. Hindi makontak si Bianca. Ano ba kasi nangyari? Hoy, bakit kayo nag-iimpake ha? Agad lumapit si Karen sa amin. Aalis na kami, Miss Karen. Tapos nang nagawa kong tulong kay Bianca. Ha? Gabi na ngayon ah. Ano, babalik kayo sa tulay? Tiningnan ko siya. Kung pwede, bakit hindi? Doon naman po kami nararapat. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa kapatid ko, ngunit yun na yun. Ang buhay ng kaibigan mo, sa kanya na yun. Hindi dapat ako naroroon. Tara na, Sheena. Gusto ko na umalis kami agad para makalimutan ko na ang nangyari at para malayo na sa problema ng ibang tao. Ngayong may pera na ibinigay si Bianca, siguro ito nang simula ng pagbabagong buhay namin. Nagtungo kami sa bus terminal.
Nagpatulong ako sa isang security guard kasi wala naman akong kaalam-alam. Saan po tayo pupunta, ate? Tanong ni Sheena. Gabi na po kasi. Pupunta tayo sa isang probinsya. Doon na tayo titira. Mag-ahanap ako ng trabaho doon at doon. Walang manlilimos na mangyayari. Hindi na tayo babalik sa dati nating buhay, Sheena. Talaga po? Di makakapag-aral na po ako. Gusto ko po mag-aral, ate. Mangyayari yan, Sheena. Tara na, sakay na tayo sa bus. Sumakay na kami sa bus na patungong probinsya. Ito siguro ang nararapat para sa akin. Ang nararapat para sa aming dalawa ni Sheena. Masakit man ang nangyari. Sapat na nakaramdam ako ng ganong maganda sa buhay ko. Kahit na saglit lang. Sa gitna ng aming pagbiyahe, muntik nang tumama ang noo ng aking kapatid sa likuran ng upuan sa unahan nang biglang nag-brake ang bus. Sa gitna ng tahimik na daan, nagsigawan ng mga tao nang may pumasok na mga lalaki. Charmaine, lumabas ka dyan! Namilog ang mata ko nang narinig ko ang pangalan ko. Rita, sabi mo nandito. Hanapin mo dun. Yes, boss! Napasinghap ako't napalunok. Humigpit ang yakap ko sa kapatid ko. Tumingin-tingin si Rita sa mga nakaupo ngunit nang makita ko, itinuro niya agad ako. Andito siya oh! Rita, anong nangyayari? Agad tumabi si Rita nang lumapit ang isang lalaki sa akin. Nakilala ko agad siya. Siya si Bensoy, ang boss ng mga manlilimos. Kunin niyo ng babaeng yan. Agad lumapit ang mga lalaking tauhan niya at agad akong hinila palabas sa upuan ng bus. Ate! Bitawan niyo ako! Ani ko at tiningnan si Rita. Rita, ano bang ibig sabihin nito? Kilala mo na pala ako ngayon? Tumawa siya. Samantalang nung nakita kitang kasamang mayamang lalaking yon, halos mandiri ka sa akin. Ilabas niyo na yan. Bitawan niyo ako! Sheena! Nagpupumiglas ako kahit nakaladkad na ako pababa sa bus. Agad humarurot ang bus pagkatapos akong maibaba at may naghihintay na isang van sa amin. Bitawan niyo ako! Rita, may kontak ka ba sa kasama ng nanlilimos na ito? Para naman may makuha tayong pera. Sabi mo bigatin kaya siguradong kapag nasa atin ang babaeng yan, mabibigyan tayo ng pera. Opo, boss. May nakuha akong personal na numero ng lalaki. Maaring siyang tawagan. Akin na. Basta boss, may hati ako ha. Akong dahilan kung bakit niya nakuha si Charmaine eh. Ni Rita at ibinigay kay Bensoy ang isang papel. Eto na po. Totoo ba ito? Paninigurado ni Bensoy. Totoo po, kaya dapat may hati ako sa pera na makukuha nyo. May gana ka pa talagang makihati ah. Ani Bensoy na agad bumunot ng baril at binaril si Rita sa ulo. Napasigaw ako sa nakita at bumilis ang tibok ng puso ko. Bumagsak si Rita sa lupa na wala ng buhay. At natatakot na agad ako para sa sarili ko at sa kapatid ko na iyak ng iyak habang hawak ng isa pang lalaki. Pinunasan pa ni Bensoy ang kanyang baril at ibinusa ito na para bang wala lang. Itapon nyo na yan. Walang kwenta yan. Tara na! Nawalan ako ng lakas sa nakita at hindi na nakapagreklamo nang ipasok nila ako sa loob ng van. Ngayon lang nag-sink in sa akin kung gaano kadelikado ang dumukot sa amin ngayon. Si Bensoy. Bukod sa boss siya sa mga batang manlilimos, isa rin siyang gangster. Maraming namamatay araw-araw ng mga pulubi dahil sa kanya. Lalo na kung hindi nasusunod ang gusto niya. Isa si Rita sa mga sunod-sunuran ni Bensoy. Ngunit ganun pa rin ang kinahinatnan. Isang bala lang ng isang walang puso. Steward's point of view. Tahimik akong nakatingin sa labas ng mansyon. Isang araw na mula nang umalis sa buhay ko ang peking si Bianca. At parang naging yelo na itong puso ko sa sobrang lamig. Puno to ng inis at galit dahil nalinlang ako. At ang totoong Bianca, wala man lang pake sa ginawa niya sa akin at nagpatuloy pa rin sa protesta sa kanyang pamilya na ayaw niyang maikasal sa akin. Nalito na tuloy ang pamilya niya at pamilya ko sa kanya dahil nakahanda na ang lahat. Ilang araw na lang ay ikakasal na kami pero parang nakakawalang gana na. Illegal ba kung miss ko yung peking Bianca? Para kasing sa kanya ko naubos lahat ng effort ko eh. Napaka-inosenteng babae na pati ang nararamdaman niya sa akin ay pina-check up pa. Gusto ko pa bang magpakasal ngayong nakuha na ng ibang interes ko?
Hoy, steward! Napalingon ako't nakita ko si Bianca ang papalapit. Hindi gaya ng dati na para akong nalalambot sa tuwing nakikita siya. Parang inis na ngayon kasi siyang nakita ko at hindi ang babaeng yun. What? Let's have a deal. Marami akong naririnig dito sa bahay eh. Tinanong ko ang mga kasambahay. Ang sabi nila, loving-loving daw kayo ni Charmaine. Totoo ba yon? Charmaine? Nilingon ko siya. Yun bang pangalan ng babaeng ipinalit mo sa sarili mo dito? Oo, yun ang pangalan niya. Siya si Charmaine, isang pulube. Umigting ang pangako. Alam ko na may gusto ka sa kanya. Anya, sabay ngisi. Kaya let's have a deal, steward. And what is it? Ayokong maikasal sa'yo dahil may boyfriend ako at gusto kong lumayas dito. Gusto ko, ikaw mismo magsabi na ayaw mo na akong pakasalan. Ikaw mismo magsabi sa pamilya ko, lalo na sa lola ko na ayaw mo sa akin dahil may iba kang gusto. Papanong mana mo? Hindi mo na makukuha. Who cares about mana kung hindi ko naman makakasamang boyfriend ko? Iisa lang ang buhay, steward. Kapag sasayangin ko ang boyfriend ko para sa'yo, baka magsisi ako sa huli kaya... Naglahad siya ng kamay. Deal? Sigurado naman ako na kapag ikaw ang bumoses, wala nang magagawa ang mga magulang ko. Total, ikaw naman talagang dahilan kung bakit nangyari ito eh. Tinanggap ko ang kamay niya. Deal. Ngumisi siya sa akin at agad ko namang inalis ang kamay ko dahil nagring ang phone ko. Nang tingnan ko ito, mula ito sa isang unregistered number. Kumunot ang noo ko. Who's this? Hoy, sagutin mo muna. Papasok na ako sa kwarto ko. Huwag kang pumasok sa kwarto ko ah. Bye! Napailing ako sa kanya at sinagot ang tawag. Hello? Nakapamewang ako. Who's this? Uy, Inglesero! Narinig kong sambit sa kabilang linya. US name is Steward? Huh? Putik na yan. Hirap mag-Ingles ah. Ikaw ba si Steward? Agresibong tanong nito. Yes, I am. I am Steward. Who are you? I am Bensoy. At saka tumawag ako kasi nasa akin ngayon si Charmaine. Kilala mo siya? Nagising ang diwa ko nang marinig ko ang pangalan ng peking Bianca na iyon. Bakit? Anong bakit? Kailangan mo siyang iligtas ngayon dahil ipaparape ko ito sa mga tauhan ko. Kay gandang dalaga pa naman. Sayang naman kung ganun lang ang gagawin, di ba? Oh, Charmaine, tinawagan ko, syota mo. Magsalita ka dyan nang maniwala naman siya. Narinig kong sigaw ni Charmaine sa kabilang linya kaya't naalerto ako. Kumuyom ang kamao ko. Don't you dare touch her. Hindi kita maintindihan, pre. Pero magbayad ka na lang ng 1,000,000. 1,000,000, ibibigay ko na sa'yo si Charmaine at ang kapatid niya. Nangangailangan kasi ako ng pera eh. Alam mo kasi, yung mga pinapapalimos ko, mga walang kwenta. Kaya sana ikaw ang pag-asa ko, pre. Hindi ko naman sasaktan si Charmaine at ang kapatid niya. Kung maayos ka lang kausap. Ang ibig kong sabihin na maayos kausap, hindi ka magdadala ng pulis. Naiintindihan mo ba ako? Oo, ani ko. Ibibigay ko sa iyo ang 1,000,000 na kailangan mo. Huwag mo siyang hahawakan. Okay, gawin mo ng 2,000,000 ha. Maayos akong kausap kaya't magtungo ka na rito sa secret hideout namin. Dapat ikaw lang mag-isa dahil baka bangkay mo na silang maabutan dito. Pagbaba ng linya, hindi na ako nagsayang ng oras at dali-daling kinontak si Sandro upang magpa-back up sa kanya. Hindi pwede na wala akong pulis na madadala. Kinidnap si Charmaine, nanganganib ang buhay niya. At kung masiisipin ko pang ginawa niya sa akin, baka mawala na siya ng tuluyan sa akin nang hindi ko pa siya nakikilala ng lubos. Hello, Steward! Tulungan mo akong matrack ang numero na ito at i-report agad sa mga pulis. Ha? May nangyari ba? Nakidnap si Bianca. I mean yung kamukha niya. Ha? Mamaya ko nalang ipaliliwanag. Nanganganib na yung buhay niya ngayon eh. Steward, sandali! Ibinaba ko na ang tawag at pumasok sa loob ng bahay upang kunin ang susi. Kaso nakita ako ng mga magulang ni Bianca. Iho! Nagmamadali ka! Saan ka ba pupunta? Aunt Wilma, hindi ko na po pakakasalan ng anak nyo. Ha? Ipaliliwanag ko pero for now alis muna ako. Kailangan kong mailigtas si Charmaine. Steward! Huwag na wag mo akong iiwan, Charmaine. Ngayon na nga lang kita nakilala, iiwan mo pa ako. Nagalit lang naman ako. Yung sinabi ko na ayaw na kitang makita.
Isang kasinungalingin yun kaya't sana mahintay mo ko. Ililigtas kita. Charmaine's point of view. Tuwang-tuwa si Bensoy dahil nakontak niya si Steward at kumagat sa gusto niya. Yakap-yakap ko ngayon ang kapatid ko. Nakaupo lang kami sa malamig na sahig at walang minuto na hindi ako nanginginig. Nasa isip ko pa rin kasi ang pagkakapatay kay Rita na napakadali lang nangyari. Kaya pala siya kinatatakutan ng mga manlilimos at gagawin ng lahat para lang maibigay nito ang gusto para lang hindi sila patayin. Nire-recruit ako ni Rita sa boss niya dati pero hindi ako sumang-ayon dahil nakaramdam ako ng kakaiba. At ito nga yun. Magiging milyonaryo na rin ako sa wakas. At dahil yun sa'yo, Charmaine. Tuwang-tuwang sabi ni Bensoy. Hindi ko akalain naluluhod sa pulubing kagaya mong isang mayaman. Na-search ko yun eh. Isang CEO sa kilalang kumpanya dito sa atin, si Mr. Steward Allen Jensen, isang half-American, may-ari ng J-Mall at iba pa. Wow! Bigatin! Ibinuga ni Bensoy ang usok ng kanyang sigarilyo sa paligid. Kaya nang nalanghap namin ay naubo kami. Hindi naman maipagkakaila na maganda kang pulubi. Ani Bensoy at lumapit sa akin. Nakaramdam muli ako ng takot. Kung pwede nga lang kitang tikman gagawin ko. Pero mas importante ang milyon ko ngayon. Dahil kailangan kong umalis sa bansang ito. At hindi ko yun magagawa kung walang perang tumataginting. Bakit mo pinatay si Rita? Lakas loob kong tanong. Hindi po ba kayo nakukonsensya? Mukhang na-trigger siya sa tanong ko dahil masama na agad ang tingin niya sa akin. Niyakap ko lalong kapatid ko. Gusto mo bang mamatay ha? Napasigaw kami pareho ng kapatid ko nang itutok niya sa amin ng baril. Babasagin ko yung bunganga mo eh. Tinikom ko ng bibig ko. Nakakatakot kasi siyang magalit. Parang babaril agad nang hindi pinag-iisipan. Mabuti na lang at lumapit ang isang kasamahan niya at may ibinulong na nagpaganda ng mood niya. Talaga? Nandito na? Mag-isa lang. Oo boss, may dalang isang bag. Mukhang pera mo na yata yun eh. Humalakhak sa tawa si Bensoy at hinanda ang kanyang baril. Sigurado ka ba na walang kasama? Sigurado boss. May nagbabantay naman dun sa labas eh. Wala ring dalang baril. Tanging bag lang na naglalaman daw ng pera. Abay madaling ang kausap! Tuwang-tuwang sabi ni Bensoy at ibinulsa niya ang kanyang baril. Papasukin mo! Napatingin ako sa pinto na bumukas at iniluwal noon si Steward na may dalang isang bag. Bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na nang bumaling ang tingin niya sa amin. Mr. Steward, dala mo na ba ang gusto ko? Yes, sagot ni Steward. Sa iyo na ang 3 milyon na pera na ito. Wow! 3 milyon? Tama bang narinig ko? Oo, ginawa ko ng 3 milyon para makasiguro ko na ibibigay mo sa akin ang kinuha mo. Sinenya sa ni Bensoy ang kanyang kasamahan na kunin ang bag mula kay Steward. Sinunod naman to ng lalaki at kinuha ang bag at ibinigay na kay Bensoy. Siya na mismo ang tumingin sa pera at kita ko ang pagliwanag ng kanyang mga mata. Hanip na yan. Totoong pera nga. Ito yung klaseng pera na hindi pa kailanman ibibigay ng mga pulubi ko. Ani Bensoy sabay tawa. Elias, ibigay mo ng 2 yan sa kanya. Nakuha ko ng gusto ko. Nagmamadaling lumapit si Steward sa akin at hinawakan ako sa mukha. Ayos ka lang? I'm sorry, natagalan ako. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Nandito ka. Akala ko ayaw mo na akong makita. Hindi kita matiis. You made me go crazy, Charmaine. Napasinghap ako nang sinambit niya ang pangalan ko sa unang pagkakataon. Kilala mo ko? Akala ko ayaw mo sa akin kasi hindi ako si Bianca. Pinalis niya ang luha sa aking mga mata at tinulungan kaming makatayo ng kapatid ko. Let's go. It's all right now. Hinawakan niyang kamay ko at mga alis na sana kami. Kaso natigilan kami pareho nang tinutukan kami ng baril ni Bensoy. And what's the meaning of this? Tanong ni Steward. Naibigay ko na ang gusto mo. Alam ko, pero hindi naman ako bobo para palagpasin to. Gusto ko nang walang ebidensya kaya papatayin ko kayo. Ani Bensoy. Kagaya ng pagpatay ko kay Rita. Diba, Charmaine? Napahawak ako sa braso ni Steward sa takot.
I am sorry, Mr. Steward, ha? Mamamatay ka na rin ngayon eh. Salamat sa 3 milyong bigay mo, ha? Walang anuman. That's a fake money anyways. Lahat kami natigilan sa sinabi ni Steward. Si Benson naman ay napaigdad sa narinig. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ano? Anong peke? Ang pera. Malamig na sambit ni Steward at parang pitik na pinatid ang baril sa kamay ni Bensoy, kaya't nahulog ito sa sahig. Bago pa man makatutok sa amin ang mga tauhan ni Bensoy, agad pumasok ang mga pulis sa loob ng silid at pinalibutan ang mga ito. May nahuli pa nga nakasama nila na mukhang tagabantay sa labas. Anak ng, may pulis! Ibaba niyo yung mga baril niyo! Wika ng pulis. Dahil mas marami ang mga pulis, napilitang ibaba ng mga lalaki ang kani-kanilang baril at inangat ang kamay bilang pagsuko. Agad silang nilapitan ng mga pulis at pinusasan. Ganon din kay Bensoy na hindi nakapagsalita sa gulat. Steward! Isang lalaki ang lumapit sa amin. Nakipag-appear siya kay Steward bago ito napatingin sa aming dalawa ng kapatid ko. Wow! Kamukhang-kamukha nga ah. Anito at tumango-tango. Naiintindihan ko na agad. Shut up! Asik ni Steward. She's different. Is that how you thank me? I saved you and your girlfriend's life, bro. Thank you, Sandro. What do you want? A date with your secretary. Deal. Nagtawanan lang ang dalawang binata at ang mga nagkidnap sa amin ay kinuha na ng mga pulis. Makukulong din naman talaga ang mga iyon dahil pinatay nila si Rita na rinig ko ay tinapon sa ilog. Bukod kay Rita, marami pang mga pulubi ang napatay ni Bensoy, kaya makukulong talaga siya. Mabutit iniligtas kami ni Steward at ng kaibigan niya. Dahil kung hindi, baka isa na kami sa bangkay ng aking kapatid. Dinala kami ni Steward sa bahay niya at ang pamilya niya ay gulat na gulat sa aming presensya. Halos ayaw ko silang tignan dahil nakakahiya. Pero kahit hindi pa maayos ang kaayusan ko, pinakilala niya ako sa kanila bilang si Charmaine, hindi si Bianca. Simula yata nang iniligtas niya ako, nagbago ng pagtrato niya sa akin. Bukod sa pangalan ko nang tinatawag niya, naibalita ko ang tuluyang pagputol ng koneksyon niya kay Bianca na siyang masaya sa balitang hindi na sila ikakasal. Nabulgar din kalaunan ng tungkol sa pagpapanggap ko, kaya't nawindang silang lahat. Balak nga akong kasuhan ng pamilya ni Bianca, ngunit si Bianca rin mismong nagtanggol sa akin at sinabi na siya ang may kagagawa ng lahat. At ngayon, kaharap ko naman ngayon ang pamilya ni Steward. 3 linggo na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang insidenteng yon. Kaya pala hindi sukat ni Bianca ang gown. Ani ng mama ni Steward. Ikaw palang tunay na may-ari ng gown na yun eh. Opo, pasensya na po. Nagbaba ako ng tingin. Ano pong gagawin ko para mabayaran ko ang damage? Gusto niyo po ba akong maging kasambahay niyo habang buhay? Yung walang bayad. Ayos lang po basta libre lang ang kain at tulugan. Sayang pong nagastos niyo po sa nalalapit na kasal. Hindi naman siya actually magastos at sayang iha. Ani ng matanda, lola ni Steward. Hindi masasayang ang lahat ng pinaghandaan namin kung ikaw ang papalit kay Bianca. Gulat akong nag-angat ng tingin sa kanya. Po? Hinawakan ako ng matanda sa balikat. Nararapat lang na ikaw ang ikakasal dahil ikaw naman ang may-ari ng gown na yon na worth 2.5 million iha. Walang ibang susuot noon kung hindi ikaw lamang. Oo nga, mahal mo naman ang anak ko, hindi ba? You were ready to marry him kung hindi lang nakonsensya maging si Bianca. Ani naman ang mama ni Steward. I don't mind you marrying my son as long as he loves you. And you love him, of course. As long as he is happy, we will accept you as part of our family. Napatingin ako kay Steward na nakatingin din sa akin. Depende po kay Steward. Malaki po ang kasalanan ko sa kanya kaya... Kailan ba itutuloy ang kasal? Pagputol ni Steward at lumapit sa amin. If she is the bride, then I'm willing to be her groom, Mama. Napasinghap ako. Sa susunod na linggo na, apo. Ano ng lola niya? Are you in, iha? Ikakasal ka diretso sa anak ko. Don't worry.
We will take care of you and your sister. Hindi ko na iniisip kung anong magiging kinabukasan ko. Alam ko sa sarili ko na mapupunta ako sa mabuting tao. Kasi, sino ba namang lalaki ang iririsk ang sariling buhay sa mga masasamang tao na yon sa isang katulad ko? Si Steward lang ang kayang-kayang gumawa nun. Kaya pipiliin ko ang daan na ito para sa ikakabuti ko. At ng puso kong siya lang sigaw. Ginanap ang kasal namin ni Steward sa simbahan. At nag-reception naman sa isang hotel. Parang magic ang buhay ko dahil bigla itong nagbago. Akala ko ay si Bianca ang naririto ngayon sa harapan ng mga bisita. At sa tabi ni Steward ngunit ako pala. Steward and Charmaine. Yun ang nakalagay sa likuran namin na nagpapakita lang na kaming dalawa ang ikinasal. Sigurado ka na ba sa akin, Steward? Hindi mo pa ako lubos kilala ngunit pinakasalan mo ko. Ani ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Baka kasi napilitan ka lang. Hindi. Agad kong putol sa kanya. Hindi ako napipilitan. Sa katunayan gusto kong nangyari sa buhay ko ngayon. Nagkatinginan kaming dalawa. Kita kong emosyon niya sa kanyang mata. Naputol ang aming tinginan nang may tumikhim. Sabay namin itong nilingon. Si Bianca ito at ang boyfriend niyang si Chester. Congratulations, Mr. Steward and Charmaine. Ani Bianca. Masaya ako para sa inyo, lalo na sa iyo, Steward. Sa iyo rin, Bianca. Nakatakas ka na rin sa tadhana mo. Ani Steward sabay tingin sa nobyo ni Bianca. Baka may isang lalaking umiyak kung ikaw ang nasa tabi ko ngayon. Well, hindi mangyayari yon dahil ipaglalaban ko ang boyfriend ko. Ani Bianca sabay tingin sa akin. Congratulations, Charmaine. Ngayon ko lang napagtanto na bagay sa iyong bangs. Hindi na tayo magkamuka. Napangiti ako. Maraming salamat din sa iyo, Bianca. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makikilala ang asawa ko ngayon. Naramdaman ko ang paghapit ni Steward sa aking bewang kaya't napatingin ako sa kanya. Bakit? Narinig kong pagtaginting ng mga baso. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng tunog na yon? Nauuhaw sila? Mali. Umusog siya palapit sa akin at hinawakan ang baba ko. Ang ibig sabihin niyan, maghahalikan tayo. Pumungay ang kanyang mga mata. Uhaw na ako sa mga labi mo, Charmaine. Naibaba ko ang tingin ko sa kanyang labi bago sa kanyang mga mata na mukhang handa ng tumuklaw. Kaya nang hinalikan niya ako sa labi, pumikit ako at napahawak sa kanyang balikat. Narinig ko ang palakpakan ng mga bisita at nang humiwalay na ang aming mga labi, pinagtagpo niya ang aming mga noo. I love you, Charmaine. Salamat. Ikaw ang isa sa pinakamagandang regalo sa buhay ko. I love you too, Steward, dahil tanggap mo ko sa kung sino ako. At muli ay nagtagpo ang aming mga labi. Wakas.